tayo nadidismaya dun sa Diskaya, yung pagyayabang niya ng 40 na luxury vehicles at saka yung marangyanyang pagkabuhay, no? Kabuhayan. Pero hindi ba ikaw din, ganyan din ang pinapakita mo? Ilang milyon yung binayad mo para dun sa birthday mo? Sino nga ba yun? Hindi ko alam kung sino yung inimbita mo. Nakalimutan ko na, si Sting ba yun or something? Basta yung isang 90s group na pinapunta mo na milyon-milyon ang binayad mo, no, para sa iyong birthday. Naaalala natin kasi yung mga gawain nyo noon na yung ice cream sa kasal ni Irene, ginamit nyo pa ang Air Force, no, mga eroplano ng Air Force para dalhin lamang sa lawag yung ice cream para sa handaan ni Irene. Tender may resignation. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yan pinapagawa mo. Mukhang mali yan. Pwede siguro, iutos mo sa iba yan. Naalis na ako dito sa pwesto ko. Hindi ko masikmura yung pinapagawa mo. So, meaning, Senator, meron talagang choice. Hindi yung pag inutusan ka kahit mali, wala kang choice. Susundin mo. Pwede ka pang tumalikod sa iyong tungkulin, bumaba sa pwesto. Correct. Pwede kang umayaw. Pwede kang magpa-relieve. Hahabulin daw ni Junior ang mga nangurakot ng flood control. Alam ko po na pag-usapan na natin ito, pero excuse me, bakit parang pinalalabas mo na ikaw pa, Marcos Jr., ang hahabol sa mga kurakot sa iyong gobyerno? Di ba, ikaw ang punot dulo ng korupsyon na yan? Bakit? Una-una, serve by example. Ano ba ang ginawa ng pamilya mo? Nasa Guinness Book of World Records pa kayo na top 5 na pinakakorap sa buong daigdig, na dahilan na kayo ay isa sa pinakamayamang mga leaders na yumaman talaga sa buong daigdig. Top 5. So siguro iniisip ng mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na dahil na ikaw na ngayon ang presidente at hindi na si Tatay Digong, abay okay na maging corrupt because after all, yung mga Marcoses talaga namang kilala mga corrupt, ayan, makapangyarihan na naman and good times are here again. Pangalawa, talagang tayo nadidismaya dun sa Diskaya, yung pagyayabang niya ng 40 na luxury vehicles at saka yung marangyanyang pagkabuhay, no? Kabuhayan. Pero hindi ba ikaw din, ganyan din ang pinapakita mo? Ilang milyon yung binayad mo para dun sa birthday mo? Sino nga ba yun? Hindi ko alam kung sino yung inimbita mo. Nakalimutan ko na, si Sting ba yun or something? Basta yung isang 90s group na pinapunta mo na milyon-milyon ang binayad mo, no, para sa iyong birthday. Naaalala natin kasi yung mga gawain nyo noon na yung ice cream sa kasal ni Irene, ginamit nyo pa ang Air Force, no, mga eroplano ng Air Force para dalhin lamang sa lawag yung ice cream para sa handaan ni Irene. So, whether be it sa kakurakutan o doon sa marangyang pamumuhay, talaga namang Marcos ang leading example. So, wag kang magsalita, Junior, na parang wala kang kinalaman dito sa korupsyon sa infrastruktura. Bukod pa dyan, wag natin kakalimutan, no? Saan ba nanggaling yung mga kurakot na yan? Yan po ay nanggaling sa mga proyekto na pinondohan ng General Appropriations Act, yung batas na binubuo ng Kongreso. At karamihan ng mga maanumalyang mga proyekto dyan ay dahil sa mga insertions. Ibig sabihin, ito yung mga pondo na linaan ng mga miyembro ng Congress o kaya ng Senatong at ang nangyayari dyan, yung congressman o senatong na naging matagumpay sa pagpopondo ng mga flood control projects, siya nakakakuha automatically ng 25%. No? So, ngayon, ang tanong, ano kinalaman ng presidente dyan? Well, bilang presidente, meron talagang kapangyarihan ng presidente na i-veto ang line item sa General Appropriations Act. Ano ibig sabihin yan? Alam niyo, sa General Appropriations Act yan, bagamat isang batas yan, lahat ng entry doon, kada linya na halaga ng proyekto, yan ay batas by itself. At kaya, hindi gaya ng ordinaryong batas na pwede lamang i-veto yung buong batas at hindi yung kaparte ng batas. Pagdating sa budget, pwede ka talaga na mag-line item veto. Kahit isang linya lang yan, pwede mong ma-veto. Kapag naglaan ka ng 10 billion para sa isang flood control project sa Bulacan, at ayaw ng presidente gawin yan, pwede niya i-veto yan at yung 10 billion na yan ay hindi magagastos. Pero anong ginawa mo? Sa Damokal, 200 billion daw nung nakalipas na taon ang naging insertions ng mga congressman at senatong. Wala ka namang ginawa. Hindi mo naman binito dahil meron kang dahilan. Anong dahilan mo? Binibili mo talaga ang loyalty ng mga congressman at mga senatong.
Bakit? Dahil kinakailangan mong suporta nila para ma-impeach nga itong si VP Sara, di ba? Kaya nga 80% sa kanila nagkukumahog na ilagay ang kanilang lagda dun sa impeachment complaint laban kay VP Sara kasi nais nila na magkaroon ng mga insertion sa budget. Dahil yung mga insertion sa budget na yan, hindi yan napasama doon sa budget na sinumite ng Malacanang. Now, kung ikaw talaga ay malakas, lalapitan mo na ang secretary ng DPWH o di naman kaya kung ano yung line agency na magpapatupad ng isang proyekto na infrastruktura. Bukod sa DPWH, meron pa yung National Irrigation Authority, no? At yun, ahead of time pa lang, ipapasama mo na yung proyekto mo doon sa annual National Expenditure Plan, no? NEP, na siyang budget na sinusumite ng Kongreso, ng Presidente sa Kongreso para maisabatas as the General Appropriations Act. So, kung yan ay sa loob sa NEP, meron pa rin congressman, meron pa rin tongpat si congressman at saka si senatong kung naipasok niya sa NEP. At bago naman maipasok yan, either dapat malakas ka kay DPWH or malakas ka sa DBM o di naman kaya talaga may bata-bata ka na dyan sa DPWH na siyang mag-i-include ng proyektong yan para dun sa mga proyekto na popondohan sa darating na taon. Pero ang lumalabas ngayon talaga, in fairness to the DBM, na mga profesional naman yan, presidents come and go, nandiyan pa rin sila, nakaluklok pa rin sila sa kanilang pwesto at alam naman nilang kanilang trabaho. In fairness to them, karamihan nitong mga maanumalyang mga flood control projects na kung saan, ang sabi nga ni Ping Lacson, 30% na lang ang natitira sa proyekto, no? Yan po ay sa pamamagitan ng insertions. At bago ka mag-insertions, dapat malakas ka unang-una sa presidente. Kasi kapag alam naman ng speaker na malakas ka kay presidente at linapitan mo si speaker na, Speaker, papirma naman itong insertion ko, gagawin naman yan ng speaker dahil alam niya malakas kay presidente. At bakit malakas kay presidente? Kasi nga, tumutulong para mapahaba ang termino ng presidente. Paano? Well, among others, pagsuporta doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil yan ang importante sa kanila. Para sila ay magkaroon ng Marcos Forever Part 2, importante na masira ang kanilang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte. So natural, kapag ikaw ay malakas sa presidente dahil nga sumusuporta ka sa impeachment ni Inday Sara Duterte, malamang kung ikaw ay humingi ng insertion kay speaker, good as done na yan. Alam nyo, galing ako dyan sa Kongreso, ganyan po talagang kapangyarihan ang speaker pagdating sa budget process. At kung nais yung maintindihan bakit ang dami-dami mga congressman na humalik sa puwet ni Tambaluslos, yan po ay dahil nga isang pirma lang yan, bilyones ang halaga niyan. At alam naman natin na kapag 25% automatically sa flood control ay napupunta sa mga congressman, ay napakalaking halagang pera yan. No? So, talagang lalamunin mo, lulunukin mo ang iyong pride at sisip-sip ka at talagang hahalik ka sa puwet ni Tambaluslos. Miski mabahong puwet yan dahil Tambaluslos nga siya, di ba? So ngayon, bakit ngayon sasabihin ni Marcos Jr. na parang wala siyang kinalaman? Unang-una, pwede mong naiwasan yung ganyang paglustay ng salapi, pagnanakaw ng salapi sa pamamagitan ng line item video. Video tuloy. Bito! Pwede mong naiwasan yung ganyang kalaking kakurakutan kung ikaw ay ginamit mo yung kapangyarihan ng line item bito. Pangalawa, kaya naman hindi mo binibito yan dahil binibili mo talaga ang katapatan ng mga congressman o senatong para nga matuluyan na ma-impeach yung Inday Sara Duterte na napakalaking banta sa inyong Marcos Forever na plano. Diba? Pero bukod pa dyan, Jesus Mariosep naman, pwede ba? Kung ikaw talaga ay seryoso na sugpuin itong problema ng korupsyon, gaya ng aking sinabi, dapat sa iyong pamumuhay, ikaw ang maging ehemplo. Alam mo, dapat mong gawin, Marcos Jr., ibalik mo sa kabanang bayan ang mga ninakaw ng pamilya mo. Magnanakaw talaga kayo at napatunayan na yan. At pati sa Amerika, hinahabol ng mga hukuman kung saan nyo tinago yung mga nakaw na yaman ninyo. So, lead by example.
unahin mo munang ibalik ang mga linustay ninyong salapi sa panahon ng iyong ama na ikaw ay magkaroon ng kredibilidad. Hindi po pwede na, ay naku, sige, muli natin mga kurakot. Samantala alam ng lahat, ikaw ay, ang pamilya mo ay nagnakaw and got away with it. Habang pinapakita mo by way of example na pwede kang magnakaw at pwede kang hindi mapanagot, hindi magkakaroon ng solusyon itong problema ng korupsyon sa ating gobyerno. Ang importante talaga, huwag mong sabihin, hahabulin mo sila. Kung hindi, magsisimula sa akin ang pagpigil ng korupsyon. At heto, patawarin nyo kami, ibabalik namin ang aming nakaw na yaman na bilyon-bilyon. Hanggang ngayon po bagamat nagkaroon ng tayong PCGG, kaunti pa lang ang nalaman natin kung nasa ang kanilang kayamanan. Dahilan nga kung bakit sa Amerika halos 1 bilyon na ang fines na kailangan bayaran ni Marcos Jr. dahil sa contempt. Contempt dahil ayaw nga niyang sabihin kung nasaan ang nakaw at tagong yaman ng kanyang pamilya bilang administrator ng Marcos Estate. Di ba? Kung talagang gusto mong maging seryoso sa laban dito, no, sa korupsyon, simulan mo sa iyong sarili. Dahil alam mo naman natin sa buong daigdig, record holder kayo sa pagiging corrupt na gobyerno. At kung ikaw ay maibabalik mo yan, talagang tuluyan namang mamahalin ka ng taong bayan. At matatakot ng mga corrupt kasi nakita nila na yung presidente mismo ay nagsilbing halimbawa na ang kanilang tagong yaman na ninakaw ay binabalik. Pero habang hindi mo gawin yan, kaplastikan lang yung sinasabi mo. Ngayon via phone patch, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senador, mayang buntag sir, si MJ sa Edmar sa Puso ng Bayan. Good morning, MJ, Edmar, o sa atong mga tigpaminaw. Good morning sa ating lahat. Yes sir, nag-viral po yung comment ninyo kay General Torre. At nakita ko rin po yung post ninyo na sabi mo, your reaction, your opinion, and it can be corrected. Sir, baka may maidagdag ka doon. Tama po yun, no? Because meron na tayong mga precedents dyan na gano'n, na talagang kailangan mag-retire muna bago maibigay sa iba yung 4-star rank bago mailipat. But meron din namang mga bago naglabas ngayon na legal opinion, particularly doon sa mga abogado na dating mga former chief PNP. Meron din silang bago ang legal opinion na pwede daw ibigay kay Nartates yung ranggo na 4-star dahil nga yung kaakibat yan sa pag-appointment mo sa PNP, adjunct na dyan yung 4-star na ranggo. So, dapat magkakaroon talaga ng tamang jurisprudence para dito, para once and for all masettle na itong issue na ito. Opo, lalo pat nakasalalay sir sa magiging tahak, no? Magiging mandato ng Chief PNP ang takbo ng organisasyon. Pero iba-iba din kasi, Senator, ang leadership style ng mga PNP chief, ano? Yes, may kanya-kanyang estilo yan. But more or less, parang kuan ba, yung end, pareho lang ang end, ang goal. Pero yung means ay medyo may kanya-kanyang estilo. So whatever the approach, basta legal lang approach at naayon sa mga existing policies, wala pong problema hanggat ma-achieve yung end, which is law enforcement without fear or favor, yung core functions ng PNP. Opo, sir, base po sa yung mga kabaro na active ngayon sa serbisyo, yung mga comment nyo po, sir, na narinig sa kanila, kamusta moral ngayon, sir, ng PNP? Expected dyan, no? Merong yung mga diehard kay General Torre ay malungkot at yung galit naman sa kanya ay tuwang-tuwa. There are always two sides of the coin, but then again, the PNP as an organization, nagkakaisa yan na mag-adjust at tumanggap sa mga
mga changes na nangyayari. Sanay na po ang PNP dyan sa yung biglaang balasahan, biglaang changes of command. Sanay na po sila dyan at kaya na mag-adapt niyan at any given time. Opo, pero sir, as PNP chief, gaano kahalaga na yung mga decision mo abides in the rules of law? No, dahil syempre may mga issue na lumabas na kesyo natanggal raw si Torre dahil may mga kautusan daw, mayroon siyang reshuffle na ginawa na hindi naman daw dapat at dapat daw sundin yung mga atas ng NAPOLCOM o yung guidance ng NAPOLCOM. Bilang former chief PNP, sir, ano masasabi mo dyan? Yes, tama po yan. Kailangan sumunod tayo sa polisiya. But then again, there are some instances na nagiging flexible rin tayo sa application dyan. Like in my case, no, when I was the chief PNP, existing na yung polisiya ng NAPOLCOM na yan. In fact, it was not, hindi naman yan provided by legislation, kundi kuwan lang yan, memorandum circular coming from NAPOLCOM. But then again, administratively, you have to follow that memorandum circular ng NAPOLCOM. Pero may times kasi na kagaya nung panahon ko na sabi ni Pangulong Duterte na you do everything you have to do para gumanda yung takbo ng PNP at ma-address mo kagad yung mga kailangan mong i-address. So may mga mabilisan na na pagdalaga at paglipat ng mga tauhan. But then, again, pagkatapos niyan, ipapaalam ko rin sa NAPOLCOM at sa Malacanang at wala naman silang objection pagdating sa mga ganung bagay. So, it just so happen na talagang yung secretary ng Interior and Local Government naman, which who is incidentally the chairman of NAPOLCOM, is the alter ego of the president. At pag sinabi ng presidente na itong gusto ko, hindi rin direkta sa atin, so wala nang reklamo rin yung secretary doon sa panahon ko. Pero yun nga, kailangan masunod rin yung polisiya na yan. Kung magkakaroon tayo ng Kung, summary... lalo na kung wala kang, lalo na kung wala kang blessing from the president. Opo, sir, kung magkakaroon tayo ng summary sa mga nangyari kay Torre, yung ginawa niya kay Pastor, ginawa niya kay FPRD, ang posisyon talaga, no? Walang forever, Senator. Oo, totoo yan. Walang forever. As I've said, kung bilang isang chief PNP, naramdaman ko yung naramdaman niya ngayon, naawa ako sa kanya, sa nangyari sa kanya. But then again, it doesn't erase yung aking galit sa kanya sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at ginawa niya kay doon sa QOJC nung hinahanap nila si Pastor. At hindi mo wala sa isipan ko yung mga abuso na nangyari na yun. Pero sir, bilang chief PNP, pag inutusan ka ng principal mo na gawin mo to, kahit alam mo labag sa batas, mayroon bang leeway ang chief PNP na humindi? Depende yan sa principal mo, no? Pag alam mo yung principal mo ay talagang alam ang ginagawa, then at ikaw rin, pag evaluate mo na tama ito, wala akong mabiolate na provision ng konstitusyon dito, wala akong ma-violate na provision ng batas, then I have to do it right away. Pero pag nakita kong malabo ito, hindi ito pa pwede, then siguro I will tender my resignation. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yan pinapagawa mo, mukhang mali yan. Pwede siguro iutos mo sa iba yan, naalis na ako dito sa pwesto ko, hindi ko masikmura yung pinapagawa mo. So, meaning, Senator, meron talagang choice. Hindi yung pag inutusan ka kahit mali, wala kang choice. Susundin mo. Pwede ka pang tumalikod sa iyong tungkulin, bumaba sa pwesto. Correct. Pwede kang umayaw, pwede kang magpa-relieve, pwede kang magpatanggal sa pwesto mo para basta hindi mo lang ma-violate yung mababiolate mo na batas. Senador, maayong buntag, si Admar po ito. Sir, Yes, Admar.
Maraming mga pinagmamalaki na programa, itong si Torre, General Torre, kabilang na nga yung 5-minute response, mismo nga nag-demonstrate pa siya sa media at pinakahuliyatan siyang nag-demonstrate sa harap mismo ng Pangulo, nandun din yung kalihim at marami siyang mga pinagmamalaki na kanyang gagawin sa hanay po ng pambansang pulisya to the point na sa isang panayam sinabi ni Secretary Junvic Remulla sa kanya, and I quote, "He's a bulldog, a pit bull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks." Pero sa isang iglap lang, nawala lang lahat po, Senador. Hindi natabunan nung kanyang mga pagiging mabuting sundalo dito po sa pangyayaring ito. Ganun talaga yan. In every conflict within the circle of the president, kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. Kung sino papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. So, in that case, I am sure na hindi pinanigan si Torre ng Pangulo, kaya siya natanggal. Ganun lang talaga yan. Hindi siya pinanigan sa kanyang ginawa. So, siya ang natanggal. Opo. Sinabi po ng palasyo na merong inaalok na posisyon laban sa kanya na may malaking role din po. Sa tingin niyo po ba, karapat-dapat pa ba siya na malagay sa posisyon? Considering ganito po yung naging ano sa kanya. Sinapit po niya, meron siyang mga hindi nasunod. At yun yung mga pang-aabuso na ginawa po niya, nabagit nyo nga po, hindi matatanggal yung galit po ninyo sa kanya pong ginawa kay former President Rodrigo Duterte, sa kay OJC po. Karapat-dapat pa ba siyang mabigyan ng posisyon po? Considering ito yung sinapit niya dahil sa merong hindi pagsunod, Senador? Kung tayo ang masunod, hindi talaga. Hindi na dapat. Kaso, he serves at the pleasure of the president. Kung gusto ng presidente na bigyan siya ng pwesto, then wala tayong magawa. Presidente ang masusunod dyan. But then again, ako naman si General Torre, mag-isip-isip rin ako, no, na halata naman na yung ibibigay nyo sa akin na pwesto, pampalubag-loob na lang yan para hindi kakalma na ako at hindi ko magwawala. Dahil tinanggal nyo ako. Kung pinagkatiwalaan nyo ako, kung talagang na-appreciate nyo yung ginawa ko, alam naman niyo na doon ang ina-aspire ko. Kaya nga sinusunod ko yung mga order niyo dahil ina-aspire ko yung posisyon na maging chief PNP. Bakit niyo ako tinanggal dyan? So halata na papalubag-loob na lang yung ibibigay yung pwesto sa akin. That's parang afterthought lang yan. After the fact. Opo, Senador, maiba lang po ako ng topiko. Dito po tayo sa controversial po na corruption po patungkol dito sa flood control projects po at next August or September 1 po ang susunod na pagdinig. Kamusta po yung assessment ninyo sa mga paunang pagdinig po dyan sa Senado, sa mga naririnig nyo po sa inyo pong kasamahan kay Senador Ping Lacson? Dalawang beses na siya. Opo. Kagayan. Pakiulit, mayroong kwan. Opo, Senador, dito po sa issue ng flood control projects po, ano po yung assessment ninyo sa unang pagdinig po, no, led by Senador Rodante Marcoleta? And at the same time, meron po mga privilege speech itong si Senador Ping Lacson. Ibinahagi niya yung naging kalakaran, tapos pinaka-latest ata niyang sinabi, pati yung accreditation, binibenta na rin para lang maging accredited yung mga, kahit hindi sila talaga karapat-dapat na i-accredit para makakuha lang po ng mga kontrata, Senador. Mabigat po yan. Napakabigat yan. At abangan na lang natin dito sa next hearing kung ano magiging development, no? Sana attend yung mga 15 contractors na inibitahan. Sana mag-appear sila para makapagbigay sila sa kanilang side, ma-explain nila yung side nila. Opo, pinakauli na lang. Otherwise, masasite in contempt sila at ma-issuean sila ng warrant. So, pero mahirap. nakikita nyo po ba kasi ang puna din nila, bakit mga contractor lang? Sila lang po ba
involved dito? Parang sila yung naiipit lang, baka may elephant in the room pa dito po, Senador. Lahat yan, kakalkalin yan. Pero since sila ang binanggit ng Pangulo at klaro na sila involved din, sila ang inimbitahan. Then it's up for them to spill the beans kung ano pang alam nila. Dapat lumabas sila at humarap sila. Lahat yan, pati mga DPWH na involved. Dito po sa lifestyle check, pero ito po sa mga opisyal lamang po ata sa mga ahensya ng gobyerno, hindi rin po involved kabilang doon sa mga politiko na maaaring involved nga po dito sa anomalya. Well, it should be so the heads of those agencies, the heads of those branches of government should follow suit. Dapat inutos ng Pangulo para sa executive, din iutos rin niya ng Senate President at ng Speaker of the House yung kanilang gagawin at saka yung yung Supreme Court na Chief Justice, iutos rin nila yan sa kanilang branch of government na magkakaroon din ng ganun lifestyle check. Opo, sir. Last na yun nga topic, sir. Kahapon ay sinampahan po ng ethics complaint si Senator Risa Ontiveros sa issue po ng umano'y panunuhol ng Senate witness. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, meron din kami piniprepare, no? Kami ni Senator Bongo at ni Senator Ruben Padilla, meron din kami piniprepare na resolution. Magpapali kami ng resolution na ganoon din. Dahil since nabanggit yung pangalan namin ni Senator Bongo, ay magpapali kami ng resolution na ganoon.